Hello! Magandang umaga po sa ating lahat. Andito po muli ang iyong kaibigan, ka-OFW dito sa Misawa, Aomori, Japan. So, andito po ulit tayo sa weekly routine natin, naglalakad kada weekends. At kung maalala nyo nung nakaraang linggo, doon sa mga nakapanood ng naunang video ko, pumunta po tayo dito. Minamanmanan po natin itong stage ng palay na ito. Makikita nyo yung palay na yan, na gaya ng nasabi ko noon, ito po yung Japanese rice. Japanese rice po yan. Yan. So, nahihinog na po yung mga butil ng palay. So, yung stage niya ngayon, kailangan pa niya ng tubig. Papatubig pa sila. So, makikita nyo yung kanal na yan doon sa bandang dulo. Doon pumapasok yung tubig. Yan po ang ano nila. And then napansin ko lang dito, doon sa ilalim ng palay, may mga asula. So maalala ko noon na itong asula na to, very beneficial to sa farming. At saka kahit sa palaisdaan. Usually pinopromote nila ang pagtatanim ng mga asula na yan. So may mga dahilan pero hindi ko maalala, hindi ko maisa-isa kung ano yung mga benefit ng pagkakaroon ng asula sa ilalim ng palayan at saka sa palaisdaan. So ayan po mga ka-OFW. So ito mga siguro pa to, mga tansya ko, 1 linggo pa silang magpapatubig dito. Yan. Kasi nahihinog na yung mga butil mga butil ng palay. And then after ng 1 linggo, ida-dry up po nila yung palayan. I-drain nila yung tubig in preparation po sa harvesting niya. Ayan po. Sinusubaybayan po natin to. So gusto ko ring makita kung paano ang pag-harvest nila dito sa Japan. I mean doon sa atin sa Pilipinas, may stage yung harvesting method natin. Noong unang panahon, ginagapas yung manual na ginagapas natin yung palay, tapos manual din na tinatanggal yung mga butil sa husk. And then later on at some point, lumabas yung thresher. So thresher ang ginagamit. Ginagapas pa rin yung palay pero nilalagay sa thresher na ang naghihiwalay doon sa mga butil, doon sa husk. And these days may reaper na, mas bagong and I think humabol tayo konti sa Japan kasi as of now reaper pa rin yata ang ginagamit nila dito. Wala pang more advanced na technology. Yun ang gusto kong makita kung paano nila aanihin to. But for all I know, reaper din ang ginagamit nila, which is ganun na rin ngayon sa Pilipinas. Marami na ring reaper. I would say majority na reaper na rin ang ginagamit. So kahit papaano nakahabol tayo pagdating sa technology ng pag-aani ng palay. So yan po, nakakatuwa po mga ka-OFW. Ito po. So dinadiversify natin yung environment natin kasi alam mo naman bilang OFW, nandito tayo 1 linggo na sa opisina o nasa project, 1 linggo nakaupo tayo magbantay ng project, mag-inspect. Pero at some point nakakapagod din. So para magkaroon ng mix yung buhay natin dito, ito ginagawa natin pagka weekends. Sinisiguro ko na mapasyalan ko itong mga bukid na to. Ayan po. Alam nyo naman, gaya ng sabi ko, the son of a farmer will always be a farmer by heart. Kahit saan ka pa, hahanapin mo yan. And ito nga, natutuwa talaga ako na nakakita ako ng palayan dito sa Japan. At nakikita ko kung paano
pinalaki, paano aanihin in the near 1 week, 2 weeks. Makikita natin kung paano aanihin ang Japanese rice na kinakain at nakikita lang natin sa groceries at saka restaurant. Ayan po, maraming salamat mga ka-OFW. Bye for now.